Hirap sa iyo eh, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Ina mo. Ay, sabi niya sa akin, ina mo, ina ko. Ano problema niya sa nanay ko? You know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niya dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? You cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayong mga content creator, tayong mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. Ina mo. Galit kayo sa fake news. Pero yung ultimong presidente, nagpi-fake news. Anak ng teteng naman, Barbers, oh. Matapang ka, munin mo si Marcos. Ayun, fake news. Tsaka ito. Drug test, hamunin niya. Oo, yun pa. Tsaka ito pa, matapang kayo, di ba, mga Congress? Kasi, di ba, sabi mo, duwag kami. Sige nga, try nyo pag-usapan dyan sa hearing nyo about sa BICAM. Hindi, pustahan tayo. Kung talagang matapang kayo. Kung talagang matapang kayo. Alamin nyo kung sino yung pumirma. Hindi, alamin nyo kung sino yung fill in the blank. Ito ba, pag-usapan nyo yung sa BICAM, pag-usapan nyo yung sa confidential fund ng Office of the President, pag-usapan nyo yung about sa flood control, yan, pag-usapan nyo lahat yan. Try ko lang kung matapang kayo. Ngayon, pag hindi nyo nagawa yan, duwag kayo. Ayun, pasok. Level playing field. Doon tayo sa pantay ang laban. Hindi yung duduru-duruin nyo kami dyan, gagamitin nyo yung privilege ninyo, aabusuhin ninyo, gamit ang pera ng bayan kung saan kami rin ang nagpapasweldo sa inyo. It can't continue like this. Yun. Kung pwedeng ganun. Someone, someone has to say something. Kaya tandaan po ninyo mga kababayan, nandito kami sa harap ninyo. We are not afraid to fight. In fact, dati, kanya-kanya kaming diskarte. Now, they banded us together. And we will speak with one voice. A voice that will ring in every Filipino's mind. We will fight and we will win. Dumiretso sa Korte Suprema sa halip na magtungo sa Kamara ang pinaimbestigahang social media influencers at political vloggers. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mondihar. Sama-sama sa Korte Suprema ngayong araw ng Martes, Pebrero 4 ang mga batikang social media influencer at political vlogger. Ito'y para hindi magkomentaryo sa iba't ibang issue sa politika sa bansa, kundi para depensa ng kalayaan sa pamamahayag. Sa Kamara sila pinatatawag para paimbestigahan sa issue ng disinformation at fake news. Ngunit ayon sa grupo na may daan-daang libong following, nahusgahan na sila ng House Tri Committee bago pa man sila makapunta sa Kamara. May pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco-vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Ang parliamentary immunity ng mga mambabatas laban sa anumang kaso ang tinutukoy ni Attorney Cruz Angeles na isa rin sa mga petitioner. Bukod dyan, naniniwala rin ang grupo na mali ang pagpapaimbestiga ng TRICOM dahil karapatan ng mga Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin at puna sa mga irregularidad sa pamahalaan. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas at maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Isang petition for certiorari ang hinihain ng grupo laban sa Kamara, TRICOM at mga chairperson nito. Kasama na ang hiling na ipahinto ang pagdinig at ang pagpapatawag sa online influencers at political vloggers. Ang TRICOM naman, pinatawa ng show cause order ang grupo. Not only is it grossly unfair,
ang pinadala po nila ay isang imbitasyon at base sa rules ng Kongreso, may 2 unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila. Umaasa naman ang grupo ni Attorney Cruz Angeles na papanigan ng Supreme Court ang kanilang petisyon. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Ayan na, lumabas na. Ngayon, alam naman natin na hindi pwedeng baliwalain pag galing na mismo sa Supreme Court. 'Di ba? Ang galing ng mga DDS vlogger natin. Mga matatalino. Walang kaso yung hindi nila pagpunta sa TWADCOM. Pero ito, mula na sa Supreme Court, ipapatawag ang itong si Dan Boldstar na to at yung Abante Atras Abante na yan, lalo na yan si Paduano. Yan, sagutin nyo at ilabas ninyo ang mga ebidensya nyo na narco-vlogger sila, pinapasahod sila ng China at mga pinapasahod sila mula sa Pogo. Yan ang papatunayan nyo sa Supreme Court. At kailangan nyong harapin ito. Ngayon, kayo yung nagpatawag. Ngayon, kayo ang ipapatawag ng Supreme Court. Good luck sa inyong mga tuwadkom kayo. Joey, mensahe kay Abante! Abante, ma'am. Respect mo na lang kay Abante. Ano mensahe nyo kay Abante? Mensahe kay Abante. Abante. Abante, ma'am. Hindi ako, sabi niya sa akin, ina mo. Ano problema yung sa nanay ko? Oo, tama. Ano problema yung sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching Benny Abante. We've seen you perform sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, let's, di ba? Ano sabihin ko sa iyo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante.